Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pagkakataon pong ito, sasagutin ko po yung ilang mga katanungan, mga comments dito po sa mga nakaraang vlogs ko. Ngayon mga kapatid, ang unang comment na babasahin ko ay mula kay Zilu Habiswals 4696. Ang tanong po niya, ano po ba ang tamang gawin pag magpa-park ka na po sa automatic transmission? Drive, neutral park, or drive park? Yung unang sinabi niya, drive, neutral park, yun po yung tama, pero may kulang. So drive, tapos apak sa preno, then ilagay mo sa neutral at saka mo ilalagay sa park. Bakit ganon? Kasi ito po, pansinin niyo po, kapag po in-start nyo ang engine nyo at inilagay nyo sa drive, mapapansin nyo yung engine gumaganyan ng konti. Gumagalaw. Pag nilagay mo sa drive, gumaganyan yung engine. Pag nilagay mo naman sa reverse, ganun din. May galaw din yung engine natin. Ngayon, kapag po galing kayo sa andar at pinreno nyo, nasa drive ka pa nun, at bigla mo ngayong inilagay doon sa park. Preno, bigla ko nilagay sa park. Saka ako ngayon nag-handbrake. Bibitawan ko ngayon yung preno. Mabanti pa, di ba? Nakapark na ako nun. So, yun yung yun yung naglaban ngayon, yung parking foul mo saka yung gear. So dapat hindi ganoon. Dapat pag nilagay mo na sa park yung yung lever mo, dapat wala nang movements pa yung sasakyan mo, or else magkakaroon nga ng ipitan yung ating yung gear doon sa transmission saka yung parking foul. Abante. Preno. Okay? Neutral. Saka ngayon ako mag-handbrake. Ngayon, bibitawan ko ngayon yung brake pedal ko. Ayun, naka-neutral pa yan. Saka ko ngayon ilalagay sa park. So yung galaw na ini-expect natin, yung galaw kanina, wala na yon kasi na-release mo na siya eh. Yung engine kasi natin, naka-aim pa. Binigla mo ngayong inilagay sa park. So yung mga suspension natin, na naiwan siya na nakadiin pa dahil nga yung engine mo, naka-aim pa siya, yung suspension mo, nakadiin ng konti yun. Kaya nung binitawan mo na yung pedal mo, rumilis yung suspension mo, yung gulong mo nagkaroon din ng konting movement. Siyempre, kasabay doon, yung mga gulong mo naman na yan, yung front wheel, nakakabit din yan sa axle, papunta doon sa transmission, papunta doon sa differential. Okay, so magkakaroon ngayon ng labanan yung parking foul saka yung gear. So yun po yung ini-explain natin doon. Ang delikado po doon ay kung kayo po ay talagang naka-inclined na parking. O kaya, nung nag-park kayo ay may kargada kayo. O bakit napasok yung may kargada? Ito po yun. Halimbawa, puno kayo ng sakay. Tapos huminto kayo. Kahit sabihin mo pong patag yung pinarkingan mo. Ang tendency, yung mga suspension mo, nakababayan eh. Kung sa molye, ang suspension mo, kung ito yung molye, kapag puno ka ng sakay, medyo umuunat yung molye mo. Pag umunat yung molye mo, kung nandito yung differential, medyo humahaba yan ng konti. May ilang millimeters yan na galaw. Kasi nga, umunat yung molye, gumalaw na ganon. Ngayon, kung huminto kayo, tapos nakadrive ka, namreno ka, bigla mong nilagay sa park at nagbabaan ngayon yung mga pasahero mo, magkakaroon ngayon ng pagbabago yung molye mo. Yung gulong niya, nakakabit doon sa axle, papunta sa differential. Yung differential naman, nakakabit doon sa propeller, papunta sa transmission. May pwersa ng konti na pwede siyang bumaba or pwede siyang umatras. At ang nagiging lock niya ay yung parking foul doon sa transmission. Op! Park! Handbrake. Okay, bitaw sa preno. Ayun, umabante pa. Kaya ngayon, ito mga kapatid, ito ay nakaipit yung parking foul doon sa iyong transmission, doon sa gear. Sige nga, itry mo nga ngayon, alisin mo nga sa park. Matigas? Ayun. Ulitin mo, ipapakita natin yung tama. Mamemreno ka, mag-handbrake ka or parking brake ka, tapos ilagay mo sa neutral. Huwag mo muna ilalagay sa park. Kasi aatras ng konti yan eh. Tignan mo muna kung kapit na yung handbrake mo. Kasi mga kapatid, lalo na yung mga naka-drum brake, yung mga preno na yan,
pagka iyan ay paatras, gagalaw pa muna ng konti ang bago kumapit talaga yung mga brake shoe. Pansinin nyo yan, diyan sa mga SUV na naka-drum brake sa likod. Gagalaw pa muna ng konti yan. So yung galaw na yon, hintayin mong kapit na yung mga brake shoe doon sa rear drum mo bago mo ngayon ilagay sa park. Kung hindi kakapit yon at inilagay mo sa park, syempre aatras yon at ang magiging lock mo doon ay yung parking foul doon sa transmission. Pag madalas mong ginawa yon, masisira talaga ang transmission mo. Oop! Tapos, handbrake muna. Sige, sakit mo. Okay, neutral. Neutral muna. Bitaw sa preno. Pakiramdaman mo kasi yon kung aabante, kung naka-neutral eh. Kasi kung umabante yon, delikado yon, mahina handbrake mo. Kasi nga, pababa ka eh, or paakyat ka. Dapat, nung hinandbrake mo, nilagay mo sa neutral, hindi aabante. Umabante ba? Walang abante. Ngayon, pwede mo na yang ilagay ngayon sa park. Lagay mo sa park. Yan. So, yun po yung tama. Ngayon, kung halimbawa, umabante nung nilagay mo sa neutral, delikado yun. Kasi, ang mangyari, pag nilagay mo sa park, ang magiging stopper nun, yung parking foul mo. Yun yung delikado. Yun yung sisira ngayon sa transmission mo. Ngayon, kung aalisin mo yan sa park, sige, ka Richard, alisin mo, malambot lang yan. Hindi katulad kanina. Malambot lang siya. So, ganun po kapag uphill or downhill, handbrake, neutral, bitawan mo muna yung preno mo sa yung pedal, tignan mo kung aabante, kung hindi na abante, lapat na yung preno mo, yung handbrake mo. Ngayon, kung umabante yon, huwag mo itutuloy, magkalso ka kasi sisirain mo yung transmission mo, iipit yung parking foul. At ang mga pinakadelikado doon, kung sakaling magkaroon ng konting shake ng lupa or lumindol ng konti, mahina ang handbrake mo doon sa rear brakes mo, delikado, pwedeng masira ang iyong parking foul, pwedeng maputol yung mismong kawit na yon na nagpapahinto doon sa gear. Merong mga parking areas na merong stopper doon sa gulong mo. Ang ginagawa naman ng iba ito, ikakalso nila doon. Ngayon, saka ngayon nila inyo-neutral at i-handbrake. Ang problema, nakapuwersa yung gulong mo, nakaganon. So, syempre, pag binitawan mo na ngayon, nilagay mo na ngayon sa park yan, tutulak yun ng konti. Magkakaroon ng puwersa yun. At yun po yung mga delikado din na pwedeng makasira din sa yung transmission. Kaya kung may mga stopper yan, hanggat maaari, huwag nyong ibabangga ng todo yung gulong nyo doon at makikita mo na kukompress yung gulong mong ganon. Dapat saktong-sakto lang. Okay, preno, neutral, handbrake, and then park. Kung hindi na siya gumagalaw bago mo dalhin sa park, okay, saka mo ngayon ilalagay sa park. Ito naman yung susunod na comment na question na rin or meron siyang request. Ito po, galing po kay Einstein0414. Pwede po bang gumawa din kayo ng vlog about sa trending ngayon na every wagon? Ayan. Mga kapatid, pasensya na kayo. Dito sa Antipolo, dito sa Rizal, kung meron mang mga every wagon, kakaunti lang. Mahirap naman pong gumawa ng vlog na hindi naman talaga natin alam kung ano ang nangyayari diyan sa mga every wagon na yan na ginagawa sa Cebu at ginagawa diyan sa Davao at meron din daw yata dito sa parting Cavite or parting Batangas. Ngayon, ako po ay bilib na napakagagaling nilang gumawa kasi yung every wagon na yan sa Japan, pinuputol nila yan hinahati nila yan. Talagang pag dinala dito yan, putol, hindi pwedeng buo kasi bawal. May nakita ko sa social media, talagang dinala dito yan, putol yung yung kalahati. Kung halimbawa, ito yung wagon, ito yung bubong, yan, pinuputol nila dito. Yan. So, pagdating dito sa Cebu o kaya sa Davao, ang gagaling ng mga kababayan natin, talagang naibabalik nila sa dati yung itsura ng mga pinutol nila na mga every wagon na yan sa Japan. Nung araw nga, talagang ito yung sumikat na tinatawag na chop-chop. Pinuputol talaga nila yung ibabaw at idinidikit nila pagdating dito. Ngayon yung mga dashboard, ganun din. China-chop-chop nila yan at sa galing ng kamay. At yung mga pintor, ang gagaling nila na ibabalik nila sa original. Pero syempre, yung mga electronics niyan, may nagawa ako, pagdating doon sa aircon, yung mga ductings, yung mga lower niyan, yung mga original noon, yung iba hindi na talaga gumagana. Tapos medyo nagka-problema lang din doon sa pedal kasi mas masikip dito sa passenger side, unlike kung iyan ay nandito sa right side, yung sa original sa Japan. Ngayon, bilib na bilib po ako dyan.
sa pagkakagawa ng mga every wagon na yan. Kaya nga po trending di ba? Sikat po sila ngayon. At napakaganda po kasi nung pagkakagawa diyan. Ngayon, ang isang worry ko lang diyan at hindi ko rin naman alam kung ano ang nangyayari diyan, paano narirehistro yan as new vehicle. Iyan po ay galing sa Japan na chinapchap papunta rito. Yun lang ang tanong ko. Kung meron po mga nanonood po nitong mga vlogs ko, paki-comments nyo naman po kung ano po ba yung mga ginagawa dyan para marehistro itong mga every wagon na chinapchap, inuwi dito sa Pilipinas at binuo ulit, paano siyang narirehistro na bagong sasakyan. Ito naman po yung pangatlong tanong ni Fernando Poe. Aba, nabuhay si Mr. Fernando Poe. 7927. Sabi po niya, Rio Kia ko nakahigop ng tubig baha. May tubig ang intake pero binuksan at tinanggal ang tubig. May water ang spark plug. Ano po ang dapat kong gawin? Makukuha po ba i-drain ang langis ilang bisis po para hindi na po i-overhaul? Kung dinrain nyo na yung oil, wala na pong problema yon. Tapos, bago nyo nga lang i-start yan, tanggalin nyo muna yung 4 na spark plugs. Tapos, i-crank nyo lang ng i-crank hanggang sa mawala talaga yung tubig na nahigop niya doon sa mismong chamber, doon sa mga cylinder. Kasi pumasok yung tubig na yun doon. So, habang kinakrank nyo yan, lumalabas naman yung mga tubig na yon dyan sa pinagtanggalan nyo ng spark plug. So, ganun po ang gagawin nyo. So, siyempre, may langis na yun lagyan mo na ng bagong langis. And then, after nun, pag wala nang sumisirit ng mga tubig doon sa 4 na butas nung pinaglalagyan ng spark plug, ibalik mo na yung spark plug at paandarin mo na. Kung wala namang ibang na-damage na mga electronics yan, aandar yan. Ngayon, kung halimbawa natatakot ka na baka may naiwang pang tubig doon sa loob ng engine, kapag uminit naman yan, Sir Fernando po, kung konti na lang naman yung amount, ay mag-evaporate na rin yan doon sa loob ng engine mo kapag uminit na yan. Kasi nga, meron ka naman talagang PCV, yung positive crankcase ventilation. Ilalabas na yan. Kaya nga po, kapag po kayo ay may mga short distance trip lang, yun nga po hindi maganda sa engine yun. Halimbawa, araw-araw, ang biyahe mo lang tuwing umaga ay sabihin mo ng 5 minutes lang or 2 kilometers lang, araw-araw, ganun ang biyahe mo. Habang magdamag na naka-stack ang sasakyan mo, nagkakaroon ng moisture yan. Wala nang chance para yung mga moisture na nandoon sa iyong engine ay mag-evaporate dahil hindi man lang umiinit ng matindi ang iyong makina. Ito naman pong isa mula po kay Sir Manny Lee, 4559. Sabi po ni Sir Manny Lee, I am 73 years old now. First car ko ay Volkswagen Beetle 69 model. Second car ko ay Toyota Corona 73. Medyo kaya ko bumili ng kotse noon kasi merong car plan ang kumpanya namin. Noon pala, meron na talagang car plan So kung 1969, 1973 yung modelo ng mga sasakyan ni Sir, noon pala ang araw, meron na talagang car plan yung mga kumpanya. Pero siguro, yung mga big boss lang ang nabibigyan talaga ng mga car plan. So sabi pa niya rito, masarap magkaroon ng car noon kasi ang halaga ng gasolina noon ay 0.30 centimo per liter. 30 centavos lang ang per liter ng gasolina noong panahon na yon. Nakabili rin ako ng Toyota Corona 73 model, brand new. Yung Toyota Corona po na yan, nagkaroon din po kami. Ayan, nakikita nyo nga yung junior, yung kapatid kong junior na yan. Tingnan nyo po. Yung palang tatay ko, dyan ako nagmana. Kasi tingnan nyo po yung trunk door ng Corona namin, nilagyan niya ng ng stainless na na carrier. Noong palang taon na yon, nako, kung ano-ano na rin pala yung mga ginagawa diyan sa mga kotse na yan. At nagkaroon din po kami nung puti. Ayan po, ang naka-foreground naman po si Reden, yung kapatid ko na yan, sa isang aksidente sa motor. Kaya yung mga nagmumotor, mag-iingat po kayo. Yung kapatid ko na yan, batang-bata yan, 27 years old na aksidente sa motor, yun, hindi po siya pinalad, dead on the spot po yung kapatid ko. Pero yung kotse yan, sa likod niya, yan po ay Toyota Corona 78 model naman po yan. 43,000 lang ang brand new. Yun nga lang, option ang aircon noon. Ito naman po kay Mr. Bonifacio Pico, E8U. Sabi po niya, Sir, as lang po, bibili ako ng owner type Jeep. Ano ba ang masasabi mo? TY. Nako,
Yan pong owner type jeep, talagang yan ay sumikat noong araw. Meron pa nga pinasikat si FPJ na owner type jeep. Ngayon, meron din yung mga gawang Cavite na lowered pahabaan. Ang mga makina noong araw, 4K at Saturn. Yung sa Mitsubishi naman. Ngayon mga kapatid, marami pa ring mga owner type jeep ngayon, mga bagong assembled at mga naka-Euro 4 na engine. Mga EFI na. So magaganda pa rin po yung mga owner type jeep ngayon. So syempre, kanya-kanya po yan ang preference eh. Kung yan ang gusto mo, pwede mo rin namang pa-aircon yan. At ang maganda lang sa mga owner type jeep na yan, mababa po talaga ang maintenance niyan. Pero syempre, yung luxury, yung ganda ng ride, pati yung halimbawa, pupunta ka sa mall, hindi mo maiwan yung gamit mo. Eh alam nyo naman po ang panahon ngayon. Yung mga kawatan, kapag nakita nila na may idinikit kang Apple na sticker doon sa salamin ng kotse mo, babasagin talaga yan. At talagang minsan sinisilip nila kung ano ang laman ng sasakyan mo. Ngayon, kung owner type jeep ang bibilin mo, hindi safe yung mga gamit mo doon. Pero syempre, kaya mo binili yon, may purpose yon para sa'yo. Kung ako magkakaroon din ng pagkakataon at meron akong pambili ng owner type jeep, bibiling ko yung mga gawa dyan sa Cavite at Batangas. Mga bagong assembled na mga owner type jeep na Euro 4 na ang kanilang mga ginagamit na makina, yung technology. Ito naman po ang susunod ko na bibigyan ng pansin. Ang sabi po ni Mr. Wendell Maniego, 9882. Hello po kuya, please po mag-vlog po kayo kung ano ang dapat alamin sa pagpili ng automatic vehicle po na second hand. Salamat po kuya. Alam niyo po mga kapatid kung bibili ka talaga ng second hand na sasakyan, ang piliin mo talaga yung kakaunti lang yung tinakbo at talagang siyempre yung kilala mo man lang yung nagbebenta. Kung halimbawa bumili ka sa buy and sell, napakalaki talaga ng chance na hindi ka makabili ng maayos na sasakyan. Kung makakabili ka nung sasakyan kahit sa buy and sell na modelo pa, ilang taon pa lang nagamit at ilan lang ang tinakbo, yan, masasabi ko na medyo okay pa yan kung yan man ay automatic transmission. Pero sa dami nga po ng nagbebenta ngayon na napakaganda po talaga ng itsura, talagang nire-restore pa nila yan. Tapos kung bangga yan, talagang inaayos nila yung bangga niyan, pipinturahan ng maayos. Pero pag ginamit mo na, yung pala, sira na yung transmission, may problema na sa engine kasi nga, pinitik na yung milyahe. So yan ang mga problema ngayon sa mga second-hand cars. Kaya talagang magsasama ka ng magaling na mekaniko para siya ang magsasabi sa'yo, huwag mong bilhin yan, may problema yan, huwag mong bilhin yan, talo ka dyan. Ang pinaka-the best, magsama ka ng mapagkakatiwalaan mong mekaniko para makapili ng sasakyan na para sa'yo. Ngayon, marami naman brand new dyan, mababa lang mga down payment. Kung kaya yung brand new, mag-brand new ka na. Ito naman po yung isa mula po kay Thunder Ruson 168. Sabi niya, paano sir yung nasa park dahil nagpapainit pa ng engine? Alam niyo mga kapatid, yung mga bagong sasakyan ngayon, hindi na uso yung papainitin mo pa. Kahit nandiyan ka sa malalamig na lugar, 5 minutes enough na po yun, mainit na yun. Tamang-tama na yun. Halos nare-reach niya na yung kanyang normal operating temperature. So, kung pagtatagalin mo, yung pagkapainit ng sasakyan mo, nasa sa'yo yan. Pero gaano yung matagal? Nagwe-waste ka ng fuel. Pati yung life ng engine mo, nawe-waste yan. Extensive idling, delikado po yan para sa yung sasakyan. Pati yung transmission. Kung nasa park ka, nagpapainit ka ng sasakyan, kung talaga namang mainit na 5 minutes, 10 minutes, okay na yon, go ka na. Ganun lang po kasimple yon. Ngayon, ang kasunod nito, mula po kay Sir Ronaldo Santa Prisca, 888. Ang sabi po niya, kapag hihinto mo ang sasakyan mo sa Dubai at naka-on ang makina at bumili ka ng pagkain sa grocery, saglit lang, kapag nadaanan ng pulis, titikitan ka ng violation. So, kahit ba sabihin mong nakapark ka ng maayos, titikitan ka ba ng violation? Anong violation mo doon? Hindi lang po nalinaw ni Ronaldo Santa Prisca kung ano yung violation. Ito po yung panghuli mga kapatid, mula po kay Excess Damage. Pwede po magtanong, vehicle is Hilux Conquest 2024 2.480. Okay lang po bang practice yung pag naka-traffic stop, stay on the hindi and engage in parking brake? Ako po kasi kapag ako'y naka-stop, nasa drive lang ako, hindi ko rin hina-handbrake, nakaapak lang ako sa preno. Nasanay na ako dun eh. Kasi magaan naman yung preno ng sasakyan ko. Nakaapak lang ako ng konti doon sa preno. Hindi naman talaga siya abante. Ngayon, ibang usapan kasi kung talagang sobrang haba nung stop mo. Halimbawa, nakita mo talagang wala nang galawan yung traffic at umi-stop ka ng 13 minutes, 15 minutes. So yan ay
choice mo na kung ilagay mo sa park para naman safe ka rin at napagod na, nangawit na yung paa mo kung hindi ka sanay. Ako naman kasi, dahil alam ko na yung pwedeng mangyari sa transmission ko at dun sa engine ko, papatay na lang ako ng makina kung ako lang mag-isa. Kasi sayang ang fuel, yung extensive idling, delikado para sa engine ko, tapos yung transmission ko. Ngayon, ang sinasabi po ni Mr. Excess Damage, ilalagay po niya sa parking brake kasi siguro electric parking brake siya. Malalakas kasi yung mga electric parking brake na yan eh. Kapag gamitin mo yan, talagang hindi aabante yung sasakyan mo. Kaya lang ako, for safety, dahil wala pa naman akong sasakyan na may electric parking brake, so hindi ko i-advise sa'yo na gawin mo yon kasi hindi ko pa yan na-try ng matagal. Pero kung itatry mo yan with caution, ilagay mo sa electric parking brake, ialalay mo pa rin yung paa mo doon sa brake pedal. Para at least kung ano naman mangyari, nagloko yung electric parking brake mo, nandoon pa rin yung paa mo sa brake pedal at pwede ka pa rin pahintuin yung sasakyan mo kung sakaling pumalya yung iyong electric parking brake. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans, ito pong ating channel. At kung makakatulong po itong mga vlogs ko, paki-share, paki-like at paki-subscribe na rin po ang Autorans. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.